Nalaglag na po si Senador Amy Marcos sa top 12 senatorial survey. Hello mga kabayan, kumusta po? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. At ito na nga po mga kababayan, pag mayroon na naman tayong bagong pag-uusapan ngayon, ito po yung tungkol sa presidential sister na si Senador Amy Marcos, dahil nga po ay nalaglag na po siya. Nandoon na po siya sa top 14 senatorial survey na ito po ay isinagawa noong Enero 13 at nagkaroon uli ng pag-survey at nagsimula na naman ng Enero 17 hanggang 20. At nananatili po siya doon sa pwesto na top 14. Kaya ito po mga kabayan ay alam natin na talagang dapat nangunguna siya, pero yun ang pag-uusapan natin ngayon. So kung bago pa lang po kayo mga kabayan sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like muna ang video, paki-subscribe, at pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At yun nga po mga kabayan, at huwag niyong kalimutan na mag-comment para ito'y pag-usapan naman natin sa susunod na mga video. Maraming salamat po mga kababayan. At ito na nga po mga kababayan, pag-uusapan na natin ito pong nangyari kay Senador Amy Marcos. Nako po, talagang nakakalungkot ito dahil bakit nangyari ito sa kanya na nalaglag. Pero mo mga kababayan, umabot na po ng 1 billion ang kanyang gastos sa mga TV ads, sa radyo, sa mga media print. Pero bakit nabaliwala? At yung mga kababayan na ito yung naging resulta dahil nga po alam naman natin na dumaan yung mga talagang iba-ibang mga problema katulad ng ito nga yung dahil nga kay BP Sara. Alam naman natin mga kababayan na itong si BP Sara at saka si Amy Marcos ay magkaibigan. Ngayon itong nangyari ngayon mga kababayan dahil nga po ay dahil nga magkaibigan, walang kinakampihan. Hindi natin alam kung kanino ba kumakampi ito si Senador Amy Marcos. Pero nakikita mga kababayan ang kanyang mga hakbang, nakampi siya doon kay BP Sara. Siyempre magkaibigan sila. Winalang bahala ni Amy Marcos yung kanyang brother. Mas kinampihan pa niya yung kanyang kaibigan. Kaya ngayon mga kababayan, ito ang nangyari. Parang naging traitor itong si Amy Marcos. Kaya ayun, bumulosok siya sa baba. Kasi kung ipinagtatanggol niya sana siguro ang ating mahal na Pangulo, dahil alam naman natin na wala itong ginagawang masama, talagang nagtatrabaho, todo kayo sa trabaho. Pero ang nangyayari po ay kinakampihan nitong si Amy Marcos, itong si BP Sara. Katulad nga po ditong nangyari kay Zuleika Lopez na itong si Amy Marcos pala ang nagbigay ng pahintulot, kumbaga nagbigay ng pag-a-approve na magbantayan itong ni Senador Bato de la Rosa at saka yung iba pa niyang mga kasama. Si Amy Marcos ang gumawa ng kapamaraanan. At napanood ko rin ito mga kabayan sa mga ibang mga video at nakita ko rin ito sa mga report. So ngayon mga kabayan, dahil nga po dito sa kanyang pagkakampi, katulad ngayon sa pagpasa na naman ng batas na 2025 budget na parang kinampihan na naman niya itong mga Duterte. Yung sinasabi nga po na may mga blankong BICAM report na naniwala din siya dito na mayroon daw. At hindi siya naniwala doon sa sinasabi ng kanyang kapatid na wala pong BICAM, wala pong mga blanko doon. Kaya yun nga po, pagdating sa mga survey, parang idinuruan na po siya ng ng mga taong bayan dahil nga po sa kanyang ginawa na pagka-traidor sa ating mahal na Pangulo, lalo na ang administrasyon. O tingnan mo natin mga bayan, sabi nga, siya po ay kasama doon sa 12 senatorial na
ng administrasyon, pero ang nangyari parang gusto pa po niya na mag-independent, di ba? Pero parang nagmamataas siya na kayang-kaya niya dalhin ang kanyang sarili at pwede siyang manalo kung nawala ang ating mahal na Pangulo. Pero ngayon nga lang, mga kababayan, ay laglag na po siya. O paano pa kaya sa susunod ng mga survey? O may ilang buwan na lang, mga kababayan, mayroon pang 4 na buwan o 3 para umangat pa ang kanyang survey. Pero itong mga nasa huli ay kumpiyansa rin at umaasa na aabante rin sila at yung mga nasa taas ay babagsak. Kaya walang iba ang hinahangad ng mga kababayan natin na sana ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang mga senador, na sana lahat ito ay makapasok dahil para maging maunlad na ang ating bayan at wala nang mga kumukontra, wala nang bumabatikos. Kung ano man ang mga batas na dapat ipasa ay may pasa na, katulad nga dito sa mangyayari kay VP Sara na impeachment, na sigurado ako pagkatapos ng eleksyon mayayari ito. So yun nga po mga kabayan, dahil nga po ito sa pagbulusok ni Amy Marcos sa kanya sa pagkasenador sa survey, ay dahil po ito sa kanyang attitude o kanyang pagkakampi sa mga Duterte, kaya siya po ay bumagsak. So yun lang mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Abangan natin ang mga sunod mga survey na sana ay hinahangad din ng iba, na dahil nga po sinasabi na traidor daw po itong si Amy Marcos. Hindi natin alam kung kapatid ba ito o hindi, dahil sa kanyang estilo, sa kanyang ginagawa, parang hindi niya kinakampihan ang ating mahal na Pangulo. Dapat nga kapatid ay kakampi talaga. Pero siya po mismo parang kumukontra at mas kinakampihan pa niya yung kanyang kaibigan. So, di ba? Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa sunod na video, magkita-kita po muli tayo. Maraming salamat po.